Sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang driver ng electric vehicle taxi na sangkot sa isang robbery prank ng dalawang vloggers. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, hindi nakakatuwa at sa halip ay naghahati nito ng takot sa mga pasahero na regular nang sumasakay ng taxi at TNVS. Pinagtawan ng 30-day suspension ng driver habang nag-issue rin ng show cause order ang LTFRB laban sa Green and Smart Mobility Philippines Incorporated, ang kumpanya nagmamay-ari ng nasabing e-vehicle taxi. Sa video, maririnig ang naging partisipasyon ng driver sa naturang robbery prank. Binigyan din ng LTFRB na hindi tama ang mensaheng ipinapaabot ng nasabing viral video kung saan tila sinasabi nito na hindi ligtas pagko-commute sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon! Nakatakdang umali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Canada simula July 1 hanggang July 4, 2026 para sa official visit. Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney upang talakayin ang iba't ibang kooperasyon, kabilang narito ang ukol sa defense at security, trade at investments. Isusulong rin ni Pangulong Marcos ang iba't ibang oportunidad sa Pilipinas sa kanyang pagharap sa business leaders at investors ng Canada. Hataw Balita ngayon! Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng nagkakaisang hakbang upang maproteksyonan ang mga kabataang estudyante sa banta ng iba't ibang panganib. May utos na rin ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na mag-aaral. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga na matiyak ang seguridad ng mga kabataan, lalo na kung sila ay nasa loob ng paaralan. Sa kanyang bagong vlog, nagpahayag ng pag-aalala ang Pangulo sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga estudyante. Ang pinakamalagim ay ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang nasawi at marami ang nasugatan. Hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Kaugnay nito ay natasan na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang mga ipinatutupad na seguridad sa mga eskwelahan. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan, at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Dapat anyang manatili ang mga paaralan bilang mga lugar kung saan natututo ang mga bata, tinutupad ang kanilang mga pangarap at nauhubog ang kanilang mga kakayahan. At hindi mga lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Nanawagan naman si PBBM sa mga magulang na bantayan rin ang kanilang mga anak. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon at pag-unawa. May iniwang mensahe rin ng Pangulo sa mga kabataan. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Ipinagutos na ng Department of Education ang paggamit ng multi-layered security strategy. Ito ay sa layuning palakasin ang seguridad at proteksyon ng mga mag-aaral laban sa mga banta ng karahasan sa loob ng eskwelahan. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Bilang bahagi ng mas pinaiigting na hakbang laban sa mga banta sa seguridad sa mga paaralan, ipinag-uutos na ng Department of Education ang pagpapatupad ng isang multi-layered security strategy sa lahat ng pampublikong paaralan sa ilalim ng nationwide school safety campaign. Sa pamamagitan nito, iniuutos sa mga public schools ang paggamit ng handheld metal detectors
pag-update ng emergency drills at pagpapalakas ng mga confidential reporting mechanism para sa bullying at iba pang mga insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan. Ayon sa DepEd, layunin nitong maiwasan na maulit ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan at mapanatili itong ligtas na lugar para sa lahat ng mga mag-aaral. Noong Biyernes, binisita ni Education Secretary Sani Angara ang Parañaque National High School kung saan nagsagawa rin ng isang malawakang school safety audit at dialogo sa mga magulang, guro, mag-aaral at mga miyembro ng Alumni Association. Pinakinggan ng kalihim ang kanilang mga pananaw at mungkahi upang mas mapatibay pa ang mga hakbang na ginagawa ng DepEd para sa kaligtasan at proteksyon ng mga estudyante. Tiniyak ng ahensya na nakikipagtulungan sila sa Philippine National Police at mga local government unit at mga parent-teacher association upang masiguro ang agaran at magkakaugnay na pagtugon sa mga isyu ng seguridad sa mga paaralan. Samantala, matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril noong June 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City, tiniyak ng DepEd ang patuloy na suporta sa mga biktima at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad upang manumbalik ang pagiging ligtas at lugar ng pagkatuto ng mga paaralan. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga umano'y banta sa mga paaralan sa Leyte at Northern Samar. Ayon kay Allen Northern Samar Mayor Katrina May Suwan, biniberipika pa ang kumakalat na social media post tungkol sa umano'y banta sa Allen National High School. Nananawagan si Suwan sa publiko na manatiling kalmado at iwasang magkalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng takot at panik. Bilang dagdag na hakbang sa seguridad, nag-deploy na rin ang LGU katuwang ang PNP at mga opisyal ng paaralan ng karagdagang security personnel sa mga paaralan. Samantala, inihayag ng pamunuan ng Palo National High School sa Leyte na nakatanggap din ito ng dalawang umano'y threat message sa Facebook at Messenger kaugnay sa seguridad ng paaralan. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga kinaukulang otoridad para maimbestigahan. Bagaman wala pang nakikitang agarang banta, nananatiling alerto at mahigpit ang pagbabantay ng paaralan para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Binalaan din ng pamunuan ang mga gumagamit ng social media na natutunto ng mga online threats at maaaring humantong ang mga ito sa kasong kriminal kasabay ng panawagan sa mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Hataw Balita Ngayon. Rerepasuhin ng Senate Committee sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act No. 9344. Ayon kay Senator Tulfo, may malaking pagkukulang sa pagpapatupad ng batas na posibleng nagkakait ng hustisya sa mga biktima at nagbibigay ng lakas ng loob sa ilang minor de edad na gumawa ng krimen. Kasunod dito ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kasama sa rerepasuhin ang kakulangan ng mga bahay pag-asa, pagiging epektibo ng mga rehabilitation program at pananagutan ng mga magulang. Susuriin din ng komite kung nararapat pang panatilihin ang kasalukuyang minimum age of criminal liability. Hataw Balita Ngayon. Ipinaliwanag naman ng Philippine Pediatric Society o PPS na hindi dapat hayaan ang mga batang edad 16 na taon pababa na gumamit ng social media nang hindi nababantayan ng nakatatanda. Ayon sa mga eksperto, marami na naglalabas ang mga ebidensya at pag-aaral na nagpapatunay ng kawalan ng regulasyon sa digital exposure ay may masamang epekto sa mental health, behavior development at pagtulog ng mga kabataan. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Philippine Pediatric Society na bagaman batid nila na ang kagandahan ng digital platform sa usapin ng komunikasyon, pagkatuto at civic participation. Lumalabas na ang social media ay tinuturing ng lumalagong problema sa development at pediatric public concern. Dahil dito, hindi inirekomenda ng mga samahan ng pediatrician ang paggamit ng social media sa mga batang GSS pababa.
Kung sila man ay pahihintulutan na magkaroon ng access, hindi ito dapat na maging independent at dapat na co-manage na magulang o guardian ang account ng isang bata. Kinakailangan na nila na mayroon active supervision, malinaw na boundaries at mga content na nababagay lamang para sa kanilang edad. Paliwanag ng mga doktor, ang mga bata, gayon din ng mga adolescent ay kasalukuyang nasa estado ng critical brain development, partikular na ang mga areas na may kinalaman sa pulse control, emotional regulation, judgment at long-term decision-making. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, suportado ng Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics o PSDBP ang rekomendasyon ng Philippine Pediatric Society hinggil sa pag-supervise ng mga nakatatanda sa mga batang edad 16 pababa sa paggamit ng social media. Bilang mga eksperto sa neurodevelopment at behavior ng mga bata, ayon sa mga miyembro ng PSDBP, sila mismo ang direktang nakakakita at nagmamanage ng negatibong epekto sa mga bata ng paggamit ng social media na hindi nagagabayan ng mga nakatatanda. Kabilang naan nila dito ang problema gaya ng anxiety, emotional dysregulation, sleep disturbance at lumalalang behavioral and developmental symptoms sa mga bata. Binigyan diin ng mga doktor na hindi ito theoretical risk kundi pawang mga documented consultations sa kanilang mga pasyente. Naniniwala ang PSDBP na bagaman may pakinabang ang digital spaces, mahalaga pa rin na maproteksyonan dito ang mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni Dumanog Cebu Mayor Gungun Gica ang pagpapatupad ng cellphone ban sa mga estudyante sa lahat ng public school sa kanilang bayan. Sa Facebook post ng alkalde, sinabi nito na simula ngayong araw ng Lunes, June 29, ipinagbabawal na ang pagdadala at paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng campus. Babala ng alkalde, kukumpiskahin ang cellphone ng sinumang estudyante na mahuhuling may dala nito at ibabalik lamang ito pagkatapos na ng school year. Ayon pa sa opisyal, ang sinumang hindi susunod sa polisiya ay malayang ilipat ang kanilang anak sa mga paaralan sa ibang munisipalidad. Binigyan din ni Mayor Gica na nais lamang nila na matuto ang mga bata na magbasa, mag-aral at makipag-interact sa kanilang mga klase. Pinayuhan din nito ang mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak sa bahay at kamustahin ang kanilang mga natutunan sa eskwelahan upang magkaroon ng magandang relasyon ang mga bata sa kanilang pamilya. Hataw Balita ngayon. Nananawagan naman ng Ateneo de Manila University sa publiko na itigil ang cyberbullying laban sa mga student athlete at team managers. Kaugnay ito na pagkalat ng hindi verified information at personal na pag-atake matapos ang pagkalunod ng dalawang varsity players na sina Rene Baterbonia at Divine Adile sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa pamantasan, marami sa mga pangalan at larawang kumakalat online ay pag-aari ng mga kabataang dumaraan sa mahirap na sitwasyon. Binigyan din ng Ateneo na hindi dapat mauwi sa pananakot, pang-iinsulto o online harassment ang pagbatikos kaugnay ng insidente. Hiniling nito sa publiko na iwasan ang pagbabahagi ng hindi verified information at maging responsable sa paggamit ng social media. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang atleta. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at high school sa General Santos City ngayong Lunes, June 29, matapos ang pagtama ng magnitude 6.5 na lindol doon noong Biyernes, June 26. Ayon sa Schools Division Office, gagamit muna ng alternative delivery mode ang lahat ng paaralan habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro.
Isa sa ilalim din sa panibagong structural reassessment ang lahat ng mga paaralan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ayon sa PBOX, hiwalay na pangyayari ang magnitude 6.5 na lindol noong Biyernes at hindi ito aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Hataw Balita ngayon. Sa layuning mapalakas ang lokal na turismo, isang bagong kampanya ang inilunsad ng Department of Tourism. Kalinsabay nito ay bumuo din ng DOT ng isang online platform kung saan maaring makakuha ang mga turista ng hanggang 70% na diskwento sa local tourism. May hatol na balita si Asher Cadapan Jr. Discover More to Love. Ito ang isang bagong kampanya na inilunsad ng Department of Tourism o DOT na nakatuon sa pagpapalakas ng lokal na turismo sa bansa. Paliwanag ni Tourism Secretary Maria Bernardita Angara Mathay, halos 3 trilyong piso ang naging ambag ng domestic tourism sa ekonomiya noong nakaraang taon. Sumusuporta ito sa tinatayang 7.7 million na trabaho sa buong bansa. Ayon kay Secretary Matay, mahalaga na mapanatiling masigla ang sektor ng turismo sa gitna ng mga panlabas na hamon tulad na lamang ng pagtaas sa presyo ng langis at sigalot sa Middle East. Love the Philippines is still our national tourism brand. Discover More to Love is not a new brand. It is a domestic tourism campaign under that same brand, created to encourage Filipinos to explore more of our own country and discover even more reasons to love the Philippines. Ayon pa sa DOT, nailunsad ang kampanyang ito sa layuning mahikayat ang ating mga kababayan na bisitahin ang iba pang mga tourist destination sa bansa kapag off-peak season. Kaugnay nito, bumuo rin ang DOT ng isang shared online platform na inasang makapagbibigay sa mga turista ng mas maraming pagpipilian na tourist destinations at kaakibat na aktibidad sa kanilang biyahe. Layon din ng website na magbigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon at isang sentralisadong platform para sa travel deals. Umaasa ang DOT na mas mapalalakas pa nito ang pagbiyahe ng mga Pilipino at ang kabuhayan ng mga nakasalalay sa turismo. Let's take advantage of the desire of the people to travel anyway. Pero kayo din sa industriya, magtulong kayo sa amin because everyone's on a budget. So nagulat na lang kami. Everyone went and say we will offer as much as 70% discount, no? So ang mga they all supported DOT to offer discounts for all across the board, from the airlines to the resorts to the hotels, even mga department stores or mga retail shops. So nagulat kami, ang ganda ng show support. So that's where we started our Discover the Philippines. Inatasan ng DOT Secretary ang mga regional director ng kagawaran na makipag-ugnayan sa mga tourism stakeholder upang matukoy at paunlarin ang mga tinaguriang hidden gems sa kanilang lugar. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Office of the Special Assistant to the President o OSAP laban sa mga taong nagpapanggap na kinatawan ng ahensya upang manghingi ng pera o pinansyal na tulong. Ayon sa OSAP, hindi kailanman humihingi ng pondo, donasyon o nagsasagawa ng opisyal na transaksyon ang tanggapan sa pamamagitan ng texts o pribadong messaging apps. Pinayuhan ng mga local government unit ang publiko na verify muna ang anumang direktiba o kahilingang nagsasabing mula ito sa OSAP sa pamamagitan ng mga official channel ng ahensya. Hinihikayat din ang publiko na iulat agad sa OSAP ang anumang kahina-hinalang solicitation o komunikasyon. Global News. Nadaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo. Habang patuloy ang malawakang search and rescue operation, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na may makukuha pa silang buhay sa ilalim ng mga guho.
May hataw na balita si Tito Paz. Patuloy ang paghahanap ng mga rescuer sa mga maaaring nakaligtas sa ilalim ng mga gumuhong gusali matapos ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang Miyerkules, June 24, na nagdulot ng malawakang pinsala at pagguho ng maraming gusali sa La Guaira, Caracas at mga karatig lugar. Isang bagong silang na sanggol ang nailigtas ng mga rescuer mula sa ilalim ng mga gumuhong gusali sa La Guaira, mahigit 32 oras matapos ang lindol. Sa isang ex-post, iniulat din ni Venezuela Acting President Delcy Rodriguez ang pagsagip sa isang 11 taong gulang na batang lalaki sa Carabayeda na nagdulot ng panibagong pag-asa sa mga pamilyang hinahanap pa rin ang kanilang mga mahal sa buhay. La gente no pierde la esperanza, se pasan las horas y todos los esfuerzos están puestos en salvar vidas, en ayudar a la gente, el sentido de comunidad es inmenso, de acción local, comunitaria y también de gran solidaridad internacional. Es muy emotivo. Bagamat lumipas na ang 72 oras matapos ang trahedya sa sinasabing golden hours o critical window para makakuha ng mga buhay na nakaligtas, hindi pa rin tumitigil ang mga rescuer sa paghahanap ng mga posibleng survivor mula sa ilalim ng mga debris. Isa pang 9 na buwang sanggol ang nakuha ng buhay sa ilalim ng mga guho sa tulong ng US rescuer kasama ang kanyang ina na nagtamo ng minor injury. Isang matandang babae rin ang matagumpay na nailigtas ng mga rescuer mula Spain matapos matrap sa ilalim ng mga debris sa loob ng halos 72 oras. Nakatagpo rin ng sign of life ang mga rescuer mula sa El Salvador sa ilalim ng gumuhong La Almendrina Deli Bakery sa Katia, Lamar Sector. Pinaniniwalaang ito ay mula sa isang ama at kanyang 2 anak na babae na kasama niyang naipit sa ilalim ng lupa. Nailigtas din nila ang isang babae kasamang kanyang aso na natrap sa guho sa loob ng 3 araw matapos ang lindol. Samantala, patuloy ang pagdating ng mga International Search and Rescue Team mula sa mahigit 20 bansa, kabilang ang Estados Unidos, Mexico, Brazil, El Salvador, France, United Kingdom, Turkey at Netherlands. Nagpadala rin ang Estados Unidos ng mahigit 250 disaster response personnel, mga specially trained search dogs, mobile hospitals at karagdagang supply para sa mga biktima. Sa kabila ng pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang bansa at organisasyon, ilang mamamayan ng Venezuela ang nagrereklamo sa mabagal na pagdating ng heavy equipment para sa rescue operation, kaya't ilang mga residente ang gumagamit na lamang ng pala at kanilang mga kamay upang maghanap ng mga nakaligtas sa mga gumuhong gusali. No hay nadie que nos ayude a buscar, fíjate que la gente que nos ayuda somos nosotros mismos que nos metemos. Pero maquinarias no hay, vinieron unas ayer y ni siquiera pudieron mover estas placas porque esto era un edificio de 3 pisos, una panadería y arriba estaba producción. Pero mis hijos en el video estaban abajo jugando con unos globos. Ilang araw matapos ang lindol, libo-libong residente pa rin ang napipilitang matulog sa mga kalsada, bakanteng lote at mga pansamantalang evacuation area dahil sa takot na muling gumuho ang kanilang mga bahay sa gitna ng nagpapatuloy na mga aftershock. Ayon sa United Nations, umaabot na sa tinatayang 6.7 billion ang halaga ng mga nasirang infrastruktura at iba pang ari-arian, katumbas ng halos 6% ng kabuoang ekonomiya ng Venezuela. Sa pinakahuling tala, umabot na sa mahigit 1,400 ang bilang ng mga nasawi sa Doblet earthquake sa Venezuela, habang mahigit 60,000 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Bagamat inaasahang dadami pa ang bilang ng mga nasawi sa lindol, nakatutok ang mga rescuer sa bawat oras ng operasyon sa pag-asang may masasagip pang mga nakaligtas mula sa mga gumuhong gusali. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon.
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa matinding heat wave na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Europe na nagdudulot ng matataas na temperatura sa maraming bansa sa rehiyon. Ayon sa World Health Organization o WHO, umaabot na sa mahigit 1,300 excess deaths ang naiugnay sa matinding init mula pa noong June 21. Habang nagbabala ang mga eksperto na posible pa itong madagdagan. May hataw na balita si Joan Nano. Patuloy na nararanasan ang matinding heatwave sa maraming bansa sa Europe. Nakapagtala ng panibagong all-time high temperature sa ilang bansa gaya ng Germany, Poland at Czech Republic. Sa Germany, napilitan ang Leipzig Transport Authority na pansamantalang suspindihin ang biyahe ng lahat ng tram dahil sa pagkalusaw ng ilang truck sa bansa, bunsod ng matinding init. Sa ilang panig pa ng Germany at Italy, ilang traffic lights din ang napaulat na tila nalulusaw dahil sa sobrang init na pumapalo sa 40 to 45 degrees Celsius. Ayon sa mga pagtataya, higit 191 milyon na ng mga tao ang nakararanas ng temperaturang lampas sa 35 degrees Celsius, habang nasa 381 milyon naman ang nakararanas ng init na higit 30 degrees Celsius. Sa France, tinatayang mahigit 1,000 na ang nasawi mula noong June 24, na karamihan ay pawang mga senior citizen na edad 65 pataas. Sinabi ni French Minister of Health Stephanie Rist na hindi pa ito ang pinal na bilang ng mga nasawi dahil kailangan pang masuri kung ang mga ito ay direktang naiuugnay sa heatwave. Babala niya, posible pang madagdagan ang bilang ng mga casualty sa mga susunod na araw dahil karaniwang lumalabas ang pinakamalalang epekto ng heatwave pagkalipas ng 5 hanggang 10 araw. Samantala, nananawagan naman si French Minister of Labor Jean-Pierre Farandou sa publiko na maging responsable upang hindi na madagdagan pa ang pasanin ng mga ospital at emergency services. Kaugnay nito, patuloy na nagbababala ang World Health Organization o WHO na ang heat stress ay isa sa mga tinatawag na silent killer. Nananawagan din ito sa mga pamahalaan sa Europe na paigtingin ang kanilang mga heat health action plan habang patuloy na nararanasan ng kontinente ang isa sa pinakamatinding heatwave sa mga nakaraang taon. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Muli naman naglunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran sa kabila ng Memorandum of Understanding o MOU na pinirmahan ng dalawang panig na layong wakasan ang kaguluhan sa rehiyon. Inaakusahan din ng Washington at Tehran ang isa't isa sa paglabag o ng paglabag sa kasunduan na nagdudulot ng panibagong pangamba sa Strait of Hormuz. May hataw na balita si James Bontuyan. Sumiklab muli ang tensyon sa gitna ng Estados Unidos at Iran matapos magsagawa ang magkabilang panig ng mga panibagong pag-atake ilang linggo lamang matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding na naglalayong wakasan ng digmaan. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga airstrike laban sa 10 military target sa Iran matapos tamaan ng isang Iranian drone ang Panama flag tanker na MT Kiku sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Washington na lumabag ang Tehran sa ceasefire dahil sa patuloy na pag-atake nito sa mga sasakyang pandagat na dumadaan sa mahalagang waterway. I don't like the fact that they took a shot. They actually 4. We knocked down 3 at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. Bilang ganti, nagpakawala naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng mga missile at drone laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Sa mga larawang ibinahagi ng Bahrain Ministry of Interior, makikita ang mga nasirang bahagi ng mga gusali at pasilidad matapos tamaan ng mga missile at drone na inilunsad ng Iran sa pinakabagong pag-atake nito sa bansa. Sa Kuwait, maririnig din sa mga video ang malakas na pagpapatunog ng mga sirena bilang babala sa posibleng panibagong pag-atake mula sa himpapawid.
Nanawagan ang pamahalaan ng Kuwait sa mga residente nito na sumunod sa mga otoridad, manatili sa mga ligtas na lugar at iwasang lumabas hanggat hindi inaalis sa mga babala. Bagamat walang naitalang nasawi o malubhang pinsala sa panig ng Estados Unidos, sinabi ng Iran na ang mga pag-atake ay tugon sa umano'y paglabag ng Washington sa MOU. Sa kanyang Truth Social post, muling nagbanta si US President Donald Trump na maaaring muling gamitin ng Estados Unidos ang operasyong militar nito laban sa Iran kung magpapatuloy umano ito sa paglabag sa ceasefire agreement. Aniya, kung mangyayari ito, maaaring hindi na umanong umiral ang Islamic Republic of Iran. Samantala, mariing kinundina ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga airstrike ng Estados Unidos at nanawagang igalang ang napagkasunduang Memorandum of Understanding. بنا به تعهدی که در یادداشت تفاهم قبول کرده از طرف خودش و از طرف رژیم صهیونیستی که حملات این رژیم رو متوقف بکنه و اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند یک یادداشت تفاهم هست. Iginit ni Araghchi na ang pamamahala sa Strait of Hormuz ay nananatiling responsibilidad ng Iran alinsunod sa kasunduan ng dalawang bansa. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. Bukod sa issue sa Strait of Hormuz, binatikos din ng Iran ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon na anilay lumalabag din sa unang bahagi ng MOU. من امروز با جناب آقای فؤاد حسین در این خصوص صحبت کردم. همینطور ما در مورد امنیت منطقه، ساختار امنیتی منطقه در آینده صحبت کردیم. جنگ اخیر درس‌های زیادی رو برای همه کشورهای منطقه داشته و من معتقدم که با رویکرد جدیدی که ایجاد شده امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که Samantala, mariing kinundina ng ilang bansa sa Gulf region, Europe at ng United Nations ang mga panibagong pag-atake na anila ay lumalabag sa Memorandum of Understanding na nilagdaan noong nakaraang linggo. Nanawagan ang mga ito sa Estados Unidos at Iran na magpakita ng pagpipigil, igalang ang ceasefire at ipagpatuloy ang mga diplomatikong negosasyon upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot sa Middle East. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. 11 ang nasawi sa pagbagsak ng isang civilian plane na may sakay ng mga skydiver malapit sa bayan ng Tomblain sa Eastern France. Kabilang sa mga nasawi ang 5 instructor, 5 estudyante at ang piloto ng eroplano. Bumagsak ang eroplano sa isang madamong lugar malapit sa paliparan at wala namang naiulat na nadamay na sibilyan sa insidente. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Nagpapatuloy ang investigasyon at pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima. Hataw Balita ngayon. Dodoblehin ng pamahalaan ng Australia ang pinakamataas na multa sa mga social media platform na lalabag sa ban para sa mga minor de edad na wala pang 16 years old. Maaari nang atasan ng e-Safety Commissioner ang mga kumpanya na ipakita ang patunay kung paano nila ipinatutupad ang nasabing batas. Kasalukuyang inimbestigahan ng ilang malalaking social media platform dahil sa umano'y paglabag sa mga panuntunan.
Ilang ulat ang nagsasabi na marami pa rin sa mga minor de edad ang nakakagamit ng mga social media app. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, kailangang higpitan pa ang pagpapatupad ng batas dahil hindi pa sapat ang hakbang ng mga tech company upang maprotektahan ang mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan naman ng pamahalaan ng South Korea na ibaba mula sa kasalukuyang 14 na taong gulang patungo sa 13 years old ang edad ng mga minor de edad na maaring panagutin sa mabibigat na krimen. Kasunod ito ng pagtaas ng mga kasong kinasasangkutan ng mga wala pang 14 anyos, lalo na ang mga may kinalaman sa karahasan at mga krimeng sexual. Ayon sa mga ulat, nakahanda ng iharap ang panukala sa cabinet para talakayin. Tutol naman ang ilang eksperto at human rights groups na naniniwalang mas mahalagang paigtingin ang pag-iwas sa krimen at rehabilitasyon ng mga minor de edad. Kung maaprobahan, tutukuyin pa ng pamahalaan kung aling mga mabibigat na krimen ang masasaklaw sa gagawing panukalang amyenda sa batas. Hataw Balita ngayon. Pinag-iisipan ni Prince Harry kung itutuloy pa nito ang pagdadala sa kanyang asawa at mga anak sa United Kingdom matapos tanggihan ng UK government ng kahilingan nito para sa police security. Nakatakda sana sa Hulyo ang unang pagbisita ng buong pamilya sa UK sa loob ng 4 na taon. Ayon sa mga ulat, walang ipagkakaloob na police protection na popondohan ng pamahalaan maliban kung nasa loob sila ng mga royal residence. Sinabi ng pamahalaan na maigpit at sapat naman ang kanilang security system bagamat hindi sila naglalabas ng detalye ukol dito. Wala pa ring pinal na desisyon kung matutuloy ang biyahe at kung sasama sina Meghan, Prince Archie at Princess Lilibet sa pagbisita. Umabot sa mahigit 3,500 na mga participants ang nakiisa sa idinaos na White Ribbon Movement kahapon sa may EDSA White Plains. Ang White Ribbon Movement ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation at iba pang civil society groups. Nagmarcha ang mga rallyista para igiit ang kanilang panawagan na labanan ang katiwalian sa gobyerno at wakasan na ang political dynasty. Batay sa Quezon City Police District, naging mapayapa sa kabuuan ang idinaos na White Ribbon Movement kung saan walang nanggulo at wala ring naaresto. Hataw Balita ngayon. Nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipatatawag ang dating sheriff na nais ng prosekusyong tumestigo laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, itinuturing naman ng prosekusyon na ang mismo mga binitawang pahayag ni VP Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker ang pangunahin nilang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo para sa articles na grave threats at inciting to sedition. May hataw na balita si Rosalie Cos. May panawagan ang dating Davao City Court Sheriff na si Abe Andres matapos makumpirmang kabilang siya sa nais ng House Prosecution Team na maisalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Apela nito, huwag siyang idamay sa anumang usaping pampulitika. Anya, simula pa noon naninindigan nitong hindi na magbigay ng anumang komento hinggil sa insidenteng naganap ng siya pa ay nanunungkulan bilang Sheriff 4 ng Regional Trial Court. Si Andres ang court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Nauunawaan naman ng prosekusyon ang nararamdaman ni Andres. Subalit ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipatatawag ba si Andres. The court has that discretion to issue invitation and subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng subpoena doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Kabilang si Andres sa mga bagong testigo ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon naman sa House Impeachment Trial legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na kailangan ng star witness sa article na grave threats at inciting to sedition. Ito ay dahil mismo ng mga pahayag na ng Vice Presidente ang makapagpapatunay ng kanilang aligasyon. We don't need any star witness here, to be quite frank, no? Because ang witness na ho dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? if you could put it in simple terms, no? Dahil kitang-kita naman ho doon sa mga video footages na which was made publicly available, no, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-present pa ng ibang witness to prove those matters. Samantala, hindi naman absolute ang freedom of speech ni VP Duterte. Tugon ito ng House Prosecution Panel matapos igiit ng kampo ng pangalawang Pangulo na freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag ang binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo, First Lady at Doubting House Speaker. Ayon sa defense team ni VP Duterte, pagkontra sa mga pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ng Vice Presidente. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. Sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers. I think for someone who has that, who enjoys a certain privileged influence in following, we should also take that into consideration. Na hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Sa July 6 na ang umpisa ng paglilitis kay VP Duterte kung saan inaasahan ang paglalatag ng mga ebidensya at pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon laban sa pangalawang Pangulo. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Naghahanda na ang Senado sa inaasahang pagsisimula ng impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil natapos na ng Clerk of Court, House Prosecution Panel at Defense Team ang pre-trial conference noong June 25. May humahataw na balita si Jed Neresina. Isang linggo na lang bago ang nakatakdang araw ng pagsisimula ng impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. Gipit na sa oras ngunit hindi pa maituturing na imposible ang schedule. Kaya nananatili pa rin ang unang napagkasundo ang target date ng paglilitis. Sa ko bilang Clerk of Court, sa ngayon, iisa lang ang petsang tinitignan ko as start ng trial at yan ay July 6. Kaugnay nito ay inilatag na rin ng Clerk of Court ang araw at oras ng nasabing trial. From July 6 up to the Wednesday before SONA, that will be Monday, Tuesday, Wednesday at 2 p.m. Yung mga Thursdays nakareserba for motion days. Samantala matapos ang 5 araw na pre-trial conference noong June 25, inaasahang ngayong linggo ay mailalabas na ang pre-trial order ayon kay Attorney Bantug Jr. Kasunod nito ang pagbibigay komento rito ng House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Duterte. Gayunpaman, isa pa sa inaabangan ng magkabilang panig ay ang desisyon ng Senate Impeachment Court sa salyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ng pangalawang Pangulo at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio. Pagbukas niyan, pag-inventaryo at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Sa akin, ang personal na paningin ko dyan is that nakalagay naman yan sa reservation, no, sa pre-trial brief. So it's something na andyan naman, yung existence ng green box andyan, nakasaad sa pre-trial brief. I acknowledge also the existence of the green box. Sa ngayon ay hindi inaalis ng Clerk of Court ang posibilidad ng muling pagkakaroon ng pre-trial conference o pre-marking of evidence. Paliwanag ni Attorney Bantug Jr., ito ay kung magpasya ang korte na markahan o kaya naman ay buksan na ang nasabing kahon bago pa man magsimula ang mismong paglilitis sa Hulyo. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang panibagong mosyon na inihain ng kapwa-akusado ni former Representative Zaldico sa hukuman. Sa pagkakataong ito, pinag-i-inhibit o pinapaatras nito ang mismong mga mahistrado sa paghawak ng kaso. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion for partial reconsideration na inihain ng kapwa-akusado ni former Congressman Zaldico na si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Ito ay para sa nauna ng hindi na pagbigyang hiling na mag-inhibit o umatras sa pagdinig ng kaso ang mga maestrado ng 6th Division. Ayon sa kampo ni Pacanan, nagpakita umano ang mga hukom ng partiality o pagiging bias. Bunsod ito ng sunod-sunod na hindi paborableng desisyon na inilabas ng mga ito. Kaya naman hiniling ni Pacanan na baligtarin ang naunang resolution at mag-voluntary inhibition ang lahat ng miyembro ng 6th Division upang matiyak umano ang isang patas na paglilitis. Ngunit ayon sa ruling ng Anti-Graft Court, walang sapat na batayan ang hiling ng akusado. Paliwanag ng 6th Division, ang itinuturing nitong hindi paborableng ruling o resolusyon ay hindi sapat na ebidensya ng pagiging bias o prejudice ng mga hukom. Binigyan din ng korte na walang naipakitang patunay si Pacanan na ang mga naging pasya ng 6th Division ay batay sa ibang dahilan maliban sa ebidensya, umiiral na batas, rules of court at jurisprudence. Kung naniniwala rin anila ang isang partido na nagkamali ang korte sa paglalabas ng desisyon, ang tamang solusyon ay ang paggamit ng mga legal remedy at hindi ang paghiling ng pag-inhibit ng mga hukom. Dahil dito, nananatiling epektibo ang naunang resolution ng korte at magpapatuloy ang pagdinig ng kasong malversation sa parehong 6th Division. Inaasahang ipagpapatuloy ang trial sa darating na Martes, June 30, kung saan sasalang sa witness stand ang isa sa mga akusadong dating DPWH Mimaropa official na si Dennis Abagon. Ito ay para sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Kasalukuyang nakadetene ang mga ito sa New Quezon City Jail at ang iba ay sa Camp Karingal, habang ang kapwa-akusado nilang si Zaldico ay nananatiling pugante sa batas. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Inaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng prosecution na i-freeze ang perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin noong Marso ng nakaraang taon. Iniutos din ng korte sa ICC registry na magsumite ng inventaryo ng mga gamit na nakuha mula kay Duterte. Hindi tinukoy ng ICC kung magkano ang halaga ng mga perang nakuha sa dating Pangulo. Tutol naman ang depensa sa kahilingan ng prosekusyon na ma-access ang mga susing nakumpiska kay FPRRD at iginiit na walang batayan ang hiling ng prosecution kaya dapat itong i-reject ng ICC. Tinawag din ng depensa na fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Naharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hataw Balita Ngayon. Naisampa na ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor at pamilya nito. Ang kaso ay may kaugnayan sa sinalakay na KTV bar na pagmamay-ari umano ng pamilya Defensor. Si Benedict Samson humahataw. Hapon noong Biyernes, June 25 nang dumating sa Pasig City Prosecutor's Office ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation para ihain ang reklamong qualified human trafficking laban sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa NBI, bunsod ito ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City noong Abril kung saan mayroon umanong nangyayaring human trafficking at sexual exploitation sa lugar. Bukod dito, natuklasan din ng NBI na may ilang binago sa istruktura ng gusali na taliwas sa nakasaad sa building plan na isinumite sa Pasig City Engineering Office. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na mas mauuna pa niya siyang makulong kumpara sa mga sangkot sa korupsyon at magnanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Defensor,
Wala pa anyang naipakukulong ang NBI na individual na sangkot sa katiwalian, ngunit agresibo anya ang ahensya sa mga nagsasalita ng laban sa pamahalaan. Giit din ng dating mambabatas na maging ang kanyang anak na abogado ay dinamay din sa reklamo ng NBI kahit pa ito ay corporate secretary lamang. Nauna na rin inihayag ni Depensor na handa nitong harapin ang naturang reklamo sa kanya ng NBI. Wala pang bagong reaksyon ng NBI hinggil sa mga pahayag na ito ni Depensor. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inaasahang irerekomenda na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang resulta ng ginawa nitong investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Nagbabalik si Benedict Samson, humahataw. Tapos nang umarap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mayorya ng mga individual na kanilang ipinatawag na bahagi ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Noong Biyernes, dumating na sa opisina ng NBI Homicide Division ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Roberto Yap. Matatandaan na ipinatawag ito ng NBI upang alamin kung alam at inaprubahan ng pamunuan ng universidad ang ginawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 kung saan nalunod ang dalawang basketballista. Samantala, nitong Biyernes din ay dumating at nailibing na sa bansang Nigeria ang student athlete na si Divine Adili. We should all fight for the justice of Divine Adili and Rene because these deaths didn't have to happen. But it happened regardless. Due to the negligence and carelessness of life by the coaches and people in charge of them. Giit naman ni ADMU President Yap, patuloy ang gagawin nilang pagtulong sa mga naulila ni Divine at maging sa pamilya ni Rene Baterbonia. Pinabulaanan din ng presidente ng universidad ang hindi umano nila paghingi ng tawad sa pamilya ni Rene Baterbonia. On the day that Mrs. Baterbonia and Mr. Baterbonia arrived on June 9, after the incident, after the tragedy, I was there at Arlington. I met the mother and I met the father. I was there in the room when the first time that they saw their son. I was there. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Palalakasin ng Pambansang Pulisya at Department of the Environment and Natural Resources ang kanilang ugnayan laban sa mga iligal na pagmimina. Ito'y matapos na maaresto ang 3 iligal na minero sa Surigao del Sur noong Sabado, June 27. Si Leia Ilagan, humahataw. Isinusulong ng Philippine National Police ang mas matibay na koordinasyon at alyansa sa Department of Environment and Natural Resources para sa proteksyon ng mga kagubatan laban sa mga iligal na magtotroso at minero. Ito'y matapos na maaresto ang 3 minero sa Barangay Bahi sa Barobo, Surigao del Sur noong Sabado, matapos mabigong magpakita ng mga kinakailangang permit sa pagsasagawa ng pagmimina. Ayon kay PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., na-recover mula sa nadakip na suspect ang mga kagamitang nagkakahalaga ng 5 milyong piso, kabilang ang mga water pump at isang backhoe. Kaugnay nito, sinabi ni General Nartates na inatasan na niya ang mga regional directors at iba pang mga commander ng pulisya na paigtingin ang koordinasyon sa DENR pagdating sa mga operasyon laban sa iligal na pagmimina at pagtutroso. Handa rin ang PNP na magbigay ng regular na pagsasanay para sa mga forest ranger at tumulong sa pagtatag ng mabilis na linya ng komunikasyon laban sa mga iligal na magtotroso at minero. Dagdag ni Chief PNP, ang iligal na pagmimina ay nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan na lubhang delikado sa mga residente sa panahon ng kalamidad. Kasalukuyang nakakulong ang mga naarestong minero sa Barobo Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Regional News.
Arestado ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration at Pulisya ang 10 illegal foreign nationals sa may munisipalidad ng General Luna, Surigao del Norte. Ayon sa Bureau of Immigration, hinuli ang mga naturang dayuhan dahil sa sari-saring mga paglabag sa immigration laws ng Pilipinas, kabilang na ang undesirability, overstaying at engaging in gainful activities without necessary permits. Kasama sa mga naaresto ang 4 na Israeli, 2 Chinese, 1 Lithuanian, 1 Australian, Moroccan at Nigerian nationals. Sinasabing dating naaresto ng General Luna Municipal Police Station ang naturang undesirable alien dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang mga kaso at kanilang ipinadadala ang ulat sa Bureau of Immigration. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng pulisya ang mga nasabing dayuhan habang inihahanda ng Bureau of Immigration ang kanilang deportation proceedings. Hataw Balita ngayon. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang 36 anyos na lalaki na muntik nang malunod sa may Purok Seaside, Barangay 4, Rojas, Palawan kahapon, June 28. Ayon sa PCG, agad silang nakaresponde matapos na mag-report sa kanila ang 2 bata hinggil sa insidente. Pagdating ng mga rescuer, nadatnan nilang walang malay ang lalaki kaya't agad silang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dahil dito, muling nagbalik ang malay at pulso ng biktima at agad siyang dinala sa ospital. Samantala, matagumpay din na nakapagsagawa ng medical evacuation ang Coast Guard Station La Union sa isang sugatang tripulante ng MB Mineral Air sa may katubigang bahagi ng Baknotan, La Union kahapon. Nagtamo ng bali sa kanyang kaliwang binti ang biktima matapos na tumama sa isang equipment sa kanilang bangka. Matagumpay naman itong nailipat ng PCG at saka dinala sa ospital para sa ibayong gamutan. Market Price Watch. At para naman ihatid sa atin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin, makibalita tayo kay Mikey Samson live. Live report. Good morning sa iyo, Mikey. Sa pag-ikot nyo ng team ngayong umaga, kumusta ang presyo ng mga bilihin ngayon? At isang Monday morning na puno po natin ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. At nandito po tayo ngayon sa Central Market dito sa Santa Cruz, Manila para muli ay mag-update ng mga prices ng mga bilihin sa ating mga kasambahay kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating yung pag-iikot ito at dito sa Central Market ay napag-alaman natin na ang presyo ng karne ay nanatili lamang hindi ito tumaas at hindi rin naman ito bumaba base sa mga nakaraang araw. Pero ang presyo umano ng gulay at ng isda ay mayroong bahagyang pagtaas. At ayon sa kanila, sa mga vendors dito, kagaya rin ng mga vendors, sinasabi ng mga vendors na napuntahan natin noong mga nakaraang araw sa ibang mga market, medyo matumal ang kanilang bentahan kapag weekdays. Pero lumalakas naman ito kapag weekend. At baka naman gusto na rin ng ating mga kasambahay na ilista na ang mga presyo ng bilihin dito sa Central Market. Narito po ang kanilang mga prices. Unahin po natin ang presyo ng isda para sa bangus. Yan po ay nagkakahalaga ng 280 pesos ang isang kilo. Ang tulingan naman po, bawat kilingan ay nasa 260 to 280 pesos. Ang aswas naman po ay naglalaro ng 400 to 600 pesos depende sa laki ng isda. Ang galunggong naman ay nagkakahalaga ng 260 pesos per kilo. Ang bisilya ay nagkakahalaga ng 360 pesos. Ang salay-salay ay nasa 300 pesos naman per kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 360 ang bawat kilo. Ang pampano ay 440 pesos naman per kilo. Para naman sa isda, ang repolyo po ay nagkakahalaga ng 80 pesos per kilo. Ang sayote ay nasa 70 pesos per kilo. Ang sibuyas na pula ay nasa 100 ang bawat kilo.
at gayon din ang ampalaya, pareho pong nagkakahalaga ng 100 pesos per kilo, pati na rin ang Pechay Baguio. Pare-pareho po silang nagkakahalaga ng 100 pesos per kilo. Sa Pechay Tagalog naman po, 70 pesos po ang isang kilo. Ang kalabasa naman ay nasa 70 pesos din ang kilo. Ang talong ay nasa 60 pesos per kilo. Ang bawat kilo naman ng kamatis ay 80 pesos. Ang sitaw naman, ang isang tali ay 20 pesos at ang siling haba ay nasa 10 piso ang bawat tali. Para naman po sa presyo ng baboy, ang forecasting po ay nagkakalaga ng 380 pesos, kapareho po ng pork pige at pork chop. Pareho pong 380 pesos per kilo. Ang liempo naman ay nasa 440 pesos. Ang maskara ay nasa 300 pesos. Ang pata ay 360 per kilo. Para naman po sa presyo ng manok, ang paa ng manok ay nasa 180 pesos per kilo. Ang quarter legs ay nasa 220 pesos. Gayon din ang drumstick. Ang chicken liver ay 300 pesos per kilo at ang whole dressed chicken ay nasa 200 pesos ang bawat kilo. Yan po ang presyo ng mga bilihin dito sa Central Market. At maraming salamat din po sa ating mga vendors, Sir Martin, Ma'am Elsa Pascua, Ma'am Lea, Sir Lito, and Ma'am Julieta Pasha. At maraming salamat din po sa ating pong market coordinator na si Sis Minda Sional, sa ating pong mga mothers and marshals from Bambang, Brad Crispin Tandok, Sis Kate Manalo, Sis Maricar Duavis, Brad June Manalo, at sa lahat po syempre ng mga security, admin, and vendors ng Central Market ng Santa Cruz, Manila. Yan po muna ang update mula dito. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula dyan sa may Central Market. Weather News. Alamin na magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, June 29, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Monday, June 29, 2026. Yung pong low pressure area ay unti-unting lumalapit sa ating bansa. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 490 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Sa mga oras ito, mababa ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area. Ang inaasang pagkilos itong low pressure area ay dadaan sa South Luzon, Visayas area bukas. Pagdating ng Miyerkules, itong low pressure area ay inaasahang nasa West Philippine Sea. Kapag nasa West Philippine Sea ang low pressure area o sa araw ng Miyerkules, mataas na ang tsansa na maging bagyo ito. Ang susunod na pangalan ng bagyo ngayong taon ay Henry. Yung pong habagat o southwest monsoon ay unti-unting humihina at unti-unting lumalayo sa ating lupa. At sa kasalukuyan, itong habagat ay naapektuhan na lamang ang western section ng Southern Luzon. Pero itong habagat ay inaasahang makakaapekto sa Mindanao bukas dahil sa impluensya ng low pressure area. Ngayong araw, dahil sa low pressure area, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Quezon, Bicol Region at kasama na rin ang Mimaropa. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, fair weather po tayo ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin maliban sa localized thunderstorm. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa, ang buong Kabisayaan, kasama na rin ang Caraga. Maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa low pressure area. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, ngayong araw, fair weather po tayo, maliban sa localized thunderstorm. Dahil sa low pressure area, ngayong araw, may inaasahan po tayo na malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, at kasama na rin ang Dinagat Island at Surigao del Norte. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Masbate at Palawan. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan
sa Occidental Mindoro at Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat, maging alerto at alamin po ang ligtas na lugar dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Wala po tayong gale warning ngayong araw, pero paalala, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan nating maranasan na dahil sa low pressure area at sa habagat o southwest monsoon ngayon at sa mga susunod na araw. Ang araw sisikat sa ganap na 5:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 15, talatang 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernardines. Saglit lang po. Pasalamatan ko lang, Dr. Cabanilla. Thank you very much po. Maraming salamat din kay Dr. Sara. Thank you, John, at Sara, at sa lahat po sa inyo dyan sa news. Kasama din siyempre si JC. Thank you very much, Christian. And of course, kay Jerickson, kasama si Aljan Lozano. And of course, dito si Ron. Jose Ibanez, thank you. And of course, makasama natin sa Market Watch, si John Dren, kasama din po si Bernie. At dito po, IT People, thank you. Dito po sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350. Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko, at aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Stand by for a while dahil susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.